init pero parang babagyo. Siguro dahil dito. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those. Good Sunday morning mga riders. Another Raider Tagalog ang i-review natin ngayong araw dito po sa Biniluan, Laguna. Last year pa natin inaabangan ng motorsiklo na to pero ngayon lang pong April 13, 2025 natin siya natsyempuhan. Okay, available na po dito sa Motoposh Biniluan ang Motoposh Typhoon 150. Ayan, bagyong-bagyo, di ba? Alam nyo, talaga magugulat kayo sa bagyong ito dahil siya ang may pinakamurang presyo pagdating po sa 5-speed manual transmission na motorsiklo. At hindi lang basta mura, mapapansin naman natin sa kanyang mga parts specifications, lalo na dito sa kanyang mga wheels, di ba naka-mugs na siya. At ito lang po ang nakita ko na mala Raider na forma pero naka-dual sport ang datingan. Kita nyo pati sa kanyang telescopic fork, meron po siyang protection, may guard na metal po ito mga riders ha. Kala ko plastic po. Maganda naman po yung forma ng kanyang headlight, kaya lang all bulb pa rin po siya. Sana nagkaroon ng improvement, sana ginawa na pong LED to hanggang sa kanyang taillights. Pero all bulb pa rin po. Then yung kanya pong gulong, pang off-road na rin po ang dating. Then 2.50 by 17 po ang size ng kanyang gulong. Then tube type pa rin po ito mga riders, pero pwede tayo mag-convert kasi naka-mag wheels na naman siya. Ang kanya pong brand ay Gallo. Hindi lang natin alam kung saan gawa to, pero siguro China rin po ang gawa nito. 2.75 by 70 naman po ang sukat ng gulong dito sa rear. Panalo rin po pagdating sa kanyang braking system. Dito meron po siyang malaking disc na may dual piston caliper. Medyo maliit lang po yung kanyang telescope fork na front suspension. And then ito ho ang maganda rito, naka disc brake rin po dito sa kanyang rear. Kaya kita nyo po yung lapad ng kanyang disc. Then naka single piston caliper naman po. Naka monoshock naman po sa kanyang suspension dito sa rear. Alala ko yung ating XRM pagdating dito sa kanyang stock na muffler, stainless po siya. And then yan, naka laser print po yung kanyang brand na Motoposh. Although wala siyang heat guard, okay lang. Dito meron naman sa kanyang elbow kasi ito naman talagang nanginginit. So maganda, metal po yung nilagay na heat guard at stainless na rin. At dahil manual transmission po ang 5-speed na Motoposh 150, ito po yung kanyang kickstart na stainless din po. Hanggang sa kanya pong brake pedal, stainless din ang mga ginamit. Kaya ganda ng kanyang forma. Okay lang kahit analog po yung kanyang meter panel. Importante rito, kumpleto yung kanyang indicators, di ba? Dito po sa left side, itong bilog, nandito po yung kanyang speedometer, and then yung kanyang pong odometer sa gitna. Then dito po sa gitna, may mga indicators po dito ng ating ilaw. Dito, katulad po dito sa pinakababa, ito po yung kanyang high beam, low beam sign, neutral sign, at saka yung kanyang pong turning signals. Then nakabukod po na indicator dito po sa right side, yung kanyang pong fuel indicator. Then yung kanyang gear indicator nandito po sa pinakababa, parang digital na siya dito. And then sa mga switches and button po ng ating ilaw, kompleto naman po dito sa left side. Nandito po yung ilaw po ng park light, headlight, saka meron po siyang switch off, high beam, low beam sign, itong red button, turning signals dito po sa gitna, and then horn dito sa ilalim ng turning signals, at ang pinakailalim naman po ito kanyang choke.
Then dito po sa kabila, nagsosolo lang yung electric starter push button. And then no problem po sa pag-change oil, open siya, hindi nakatago. Meron po siyang 1 liter engine oil capacity. And then sa 150cc po na motorsiklo, ibihira po yung may gantong transparent na mirror. Kita natin at mamamonitor natin yung ating langis kung madumi na ba o malinis pa. At the same time, kung tama pa ba yung level ng ating oil. Ngayon 2025, wala naman po nabago sa kanyang decals. Ganun pa rin po yung kanyang design. Dito sa likod yung po kanyang model name at saka displacement na Typhoon 150. And then combine po siya ng kulay white, black at saka red na decals. Then dito po yung kanyang brand na Motopoz. Available po sa 4 na kulay itong Motopoz Typhoon 150. Meron nga po siyang red, blue, black at saka gray. And then napansin ko po sa kanyang upuan, makitid lang siya. Single tone, makapal po ang kanyang seat cover, magaspang. Kakaiba lang po yung kanyang shape, ano po, meron siyang kanto, di ba? Ayan, kita nyo naman, di ba? Then ayan, malambot po yung kanyang foam. Okay, check po natin yung kanyang fuel tank. Meron pala siyang U-Box. Sa totoo lang mga riders, ngayon lang tayo nakapag-review ng Typhoon 150. Although matagal na po ito na-release ng Motopoz, siguro mga 5 years ago pa to. Ayan, yung pong kanyang battery dito nakalagay sa loob ng U-Box. Then may natitira pa siyang maliit na space para sa ating mga ilang gamit. 4.6 liters lang po ang kanyang fuel tank capacity. And then sa fuel consumption, manufacturer's claim 2.2 liters every 100 kilometers. So nasa 1.1 liter po ang kanyang 50 kilometers. Kaya okay na rin po yung ganong fuel consumption. Tipid na rin po siya, although carburetor type pa rin po to at 150cc. Pero kung sa lakas naman po ang pag-uusapan, hindi na tayo talo dito kay Motopoz. Meron po siyang maximum power na 12 horsepower at 8,500 RPM at maximum torque of 11 Nm at 6,500 RPM. Kaya bago natin po ni-review itong si Typhoon 150, nanood po tayo ng mga ilang review ng mga riders. May nakapagpaabot po ng hanggang 126 km/h na top speed. Pero sa manufacturer's claim po, nasa 105 km/h lang po ang kanyang top speed. And then sa engine specs, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled po ang kanyang cooling system, carburetor type po sa kanyang fuel supply system, 149cc displacement. Ito po ang kanyang clutch lever. Bali 5-speed manual transmission po ang Typhoon 150. Sa kanya naman pong gear shift pattern, non-rotary po siya, syempre. Ano po ito? 1 down, 4 up. Timbang po siya ng 103 kilos sa kanyang dry weight. Meron po siyang 175mm na ground clearance. At sa seat height, wala tayong idea mga riders ha. Sasakyan na lang natin. Side stand natin siya. Although mataas po ang kanyang ground clearance, ang baba po niya oh. Sakyan natin ha. O, kita nyo oh. Lapat na lapat yung ating dalawang paa. So kahit mga short rider, tamang-tama lang po sa inyo to. Saka komportable siya mga riders oh. Kakaiba yung kanyang shock. Yung agad ang una ko nakita. Ito na yata ang pinakamalambot na shock na nakita ko sa mga 150cc sa underbone category. Ayan oh, ang lakas niya mag-bounce oh. Kaya hindi siya maingay ha. Wala siyang langit-ngit. Tahimik lang siya. O, check nyo po para easy to believe. Ganda ng bouncing niya oh. Talagang konting press lang natin, konting pressure lang, sunod agad siya. So sulit pagdating sa kanyang rear suspension. So estimate ko po nasa 760mm lang ang kanyang seat height. Okay, alam naman natin kapag gantong rider style ang motorsiklo, medyo pasubsob yung ating riding position. So yun na nga po, dito sa kanyang handlebar medyo malapit. Siguro para sa akin mahaba ang braso, medyo i-adjust ko to. Ibubuka ko ng konti, di ba? Pero sa mga hindi katangkar naman po, sakto lang ito. Okay, so kanyang clutch lever, lambot po mga riders, oh. Then check natin yung kanyang front brake, ha. Malakas ang preno. Tama-tama. Lalo't nakapang off-road po yung kanyang gulong. And then sa kanya pong rear brake na disc. Okay, malambot siya pero naandun yung kapit niya. Almost equal sila ng braking power dito sa front disc. No problem sa kanyang braking power. Panalo.
Kahit wala siyang combi braking system or ABS, sulit na to. Yun lang, kung hindi tayo makikipagkarera. Kung tayo chill riders lang, sakto na sa atin yung kanyang braking system. Okay, yun lang ha. Dahil mahaba yung ating mga hita at binte, abutin tayo ng kanyang handlebar pag turning radius. Kaya maobliga po tayo na medyo wag bumuka. Yan kasi sa bagay, bihira naman tayo mag-sharp curve, di ba? So yun, pag maalalahanin lang natin, pag mag-sharp curve tayo, konting ano lang tayo, konting sara ng hita. Kasi abutin talaga. Pero dito sa right side, wala namang problema. Oh. Dito lang talaga sa left. Siguro kailangan talagang i-adjust para lumayo-layo ng konti. Basta motorsiklo, sa motoposh na tayo. Kung ang hanap niyo po ay pinakamurang underbone motorcycle na 150cc, meron po dito sa Motopost. Okay, update ko po kayo sa kanyang presyo ngayong April 13, 2025. Ang cash price po ng Typhoon 150 ay nasa 45,000 pesos po. So advice po sa akin sa loob, may discount pa po yan kapag cash natin kukunin. Mamaya alamin natin na. And then sa down payment po niya 4,200. And then sa 36 months po ay nasa 2,499 po ang monthly or almost 2,500. And then meron pa po silang rebate na 200 pesos. Interesado pong kumuha ng cash, may discount pa po siya na 2,000 pesos. Basta lang po kayo dito sa Siniloan Motopost. Salamat sir, salamat. Ang Motoposh, kon ka na rin ang bahala. Motoposh, kon ka pa na